Magandang araw po sa inyong lahat mga mahal kong kamundo. Sana po ay nananatili kayong nasa mabuting kalagayan. Mga mahal kong kamundo, narito na po ang pagpapatuloy ng ating kwentong Si Malaginto. Ang lalaking yan ay si Alvaro, ang antingerong tumutugis o pumapatay ng mga aswang, mangbabarang man at iba pang mga masasamang nilalang. Ang sabi ni Lolo Berhil sa dalawang magkaibigang sina Mang Gaston at Mang Ambrosio habang nakatingin sila sa nooy, makikita ng pababa na sa kanyang sinasakyang puting kabayo ang nasabing antingerong nagngangalang si Alvaro. Umatungal ng malakas at nakakakilabot ang mga aswang na para bang naiirita ang mga ito. Kahit kailan talaga, Alvaro, ay masyado kang pakialamero. Paano mo na lamang naririto kami, ha? Ang naiinis na pagkakasabi nitong pinunong aswang na si Hugo, kung saan ay talaga namang kababakasan na ng matinding takot ang iba pa sa kanyang mga kasamang mga aswang. Wala akong ibang sadya sa probinsyang ito, kundi ang tapusin ang aking inumpisahang misyon. At yun ay ang ubusin ang lahi mo, Saulo, alias Hugo. Ha 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 ha. Ang sagot sa kanila ng antingerong si Alvaro, kung saan ay makikita na itong nakatayong makisig at hawak ng buong higpit ang kanyang nakapulupot na buntot pagi. Nang mga sandaling yun ay tuluyan na ngang nilubayan at iniwan ng mga aswang ang tatlong sina Lolo Berhil at naibaling na nga nila ang kanilang mga atensyon sa nooy. Antingerong si Alvaro, kanilang pinaiikutan si Alvaro at mababakas na sa kanilang mga itsurang desidido silang patumbahin ang nasabing antingero. Baka naman nakakalimutan mo, may buwan sa pagkakataong ito, Alvaro. Ha 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 ha. At baka hindi umubra yan anting-anting mong taglay. Ha 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 ha. Ang hambog pang pagkakasabi ni Mang Hugo kay Alvaro, subalit ngumisi lamang sa kanya ang nasabing antingero at sinabi nitong, Kanoon ba, Saulo? Ha 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 ha. Wala akong pakialam kung may buwan man o wala, dahil desidido akong patayin kayong lahat gamit lamang itong aking buntot pagi. At saka, ha 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 ha, nagawa mo pa talagang dumayo sa probinsyang ito upang sukatin ang galing ng panabong ng isang sabongerong may mabuting kalooban. Pero ikaw ay nabigo kung kaya't binalak mo silang biktimahin, ngunit hindi mo magawa-gawa yun dahil sa meron kang kinatatakutang bagay na nasa pag-iingat ni Kano. Ha 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 ha. At pati itong mga kaibigan ni Kano ay balak niyo pang gawing hapunan. Pwes, kayo ang mamamatay ngayong gabing ito. Ha 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 ha. Ang may pang-iinsultong pagkakasabi ni Alvaro sa kanila dahilan upang Masyado kang matagdal, Alvaro. Bakit hindi ka maunang umatake, ha? O baka naman ay natatakot ka lang, ha 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 ha. Pinagbigyan naman ni Alvaro ang hiling na yun nitong aswang na nagngangalang si Hugo. Umusal ito ng mga kakaibang buhay na salita at pagkatapos ay inilatag na nga niya sa lupa ang kanyang buntot pagi habang mahigpit niyang hawak ang pinakang punong bahagi noon. At naging saksing buhay ang mga mata ng tatlong sina Lolo Berhil sa kung papaanong gumagalaw-galaw na animoy merong sariling buhay ang kanyang pag-aaring buntot pagi. Ilang sandali pa'y isa-isa na ngang dinaluhong ng mga aswang si Alvaro, subalit hindi nasisindak sa kanila at nananatili lamang itong nakatayo at nakangisi ng makahulugan sa kanilang lahat. Isa-isa silang lahat na nakatikim ng pagpilantik ng buntot pagi ang lahat ng mga aswang at sa bawat pagtama noon sa kanilang mga balat ay siya namang pag-atungal ng mga ito na para bang nasasaktan
Nanghihina ang mga itong napaluhod sa lupang damuhan at kanilang iniinda ang sakit ng kani-kanilang mga sugat at nananatiling nakatayo. Ang nooy nagtatakang aswang na walang iba kundi ang kanilang pinunong aswang na si Hugo. Tulala ito habang nakatingin siya kay Albarong Noy para bang lumiliwanag ang kanyang dalawang mga mata. Yan lang ba ang kayang gawin ng inyong mga kalahi, ha Saulo? At nasisiguro kung ganoon ka din kabagal at kahina. Ano pang hinihintay mo, Saulo? Kanina pang nangangati ang aking mga kamay. Kanina pa, Saulo. Ha 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 ha. Sa sinabing yun ni Alvaro kay Hugo ay umatungal itong parang baka. Kasunod ay agresibo nitong inataking papalapit si Alvaro. Ngunit yung kanyang kilos ay parang sa tanga lang dahil parang hindi ito nag-iisip. Dahilan upang tatlong hagupit ng buntot pagi ni Alvaro ang naglikha ng latay sa kanyang likuran. Napaatras ang aswang na si Hugo at tinubuan ito ng dalawang pakpak sa kanyang likuran. Saka ito lumipad at nagpagiwang-giwang sa ere at parang malubha ang kanyang tinamong pinsala. Sumunod naman kaagad sa kanya ang iba pa sa kanyang mga nanghihinang mga kalahing aswang at katulad ni Hugo ay tinubuan din ang mga ito ng pakpak sa kanilang mga likuran at lumipad. Ngunit hinabol lamang sila ng tingin ng antingerong si Alvaro habang marahan na niyang ipinupulupot sa kanyang kamay ang kanyang buntot pagi hanggang sa tuluyan na ngang nawala sa kanilang mga paningin ang mga nasabing mga aswang. Ayos lamang ba kayo mga kaibigan? Huwag niyo silang alalahanin dahil hindi na sila mabubuhay pa. Ang sabi ni Alvaro, kinatatang birhil. Ah, Alvaro, ikaw? Ikaw si Alvaro, hindi ba iyo? At hindi ako maaaring magkamali? Nagtatakang tanong ni Lolo Birhil kung saan ay makikita na ang mga itong inaalalayan nila ang bawat isa upang makatayo. Opo, Tatang. Ako nga po si Alvaro at isa ako sa mga taong biniyayaan ng mutya upang tugisin ang mga masasamang nilalang at ako rin po ang antingerong pinagkalooban ng mutyang batong kaskasang minsang ginamit ng isang magtataring si Kikoy, ang dating kilabot na magtatari. Pagkamangha ang nooy makikita sa mga hitsura ng dalawang magkaibigang sina Mang Gaston at Mang Ambrosio. Ilang sandali pa'y may mga nagsipagdatingang mga residente na nasa may parteng hulihan ng daan at sila ay ang mga tanod ng baryo nila Mang Rodi at Mang Iko kung saan ay makikita ang mga itong nakasakay na sa tig-iisang kabayo nila Mang Gaston at Mang Ambrosio. Naging banaag ng matinding pag-aalala ang hitsura ng dalawa para sa kanilang tatlong kaibigan, lalo na nga't nakita nilang merong dugong gumagapang sa kani-kanilang mga balikat. Mabilis namang binunot ni Alvaro ang isang ori ng damong gubat at pinutol niya ang mga ugat noon. Kasunod ay tinanggal niya ang mga lupang nakakapit doon sa mga ugat-ugat noon at hinugasan niya ito gamit ang kanyang sariling dalang tubig. Isinubo niya at nginuyang-nguya ang mga nasabing mga ugat. Kasunod ay itinapal niya ito sa mga sugat ng tatlong sina Lolo Birhil at tinalian niya ng malinis na tela. Makinig kayo mga kaibigan. Huwag na huwag niyo munang babasain ng tubig na malamig ang mga sugat niyo yan. Hayaan niyo munang ilabas at sipsipin ng mga ugat na yan. Ang mga dugong inilalabas ng inyong mga sugat at pag natuyo na ang ugat ay sa kanyo na alisin ang mga tilang siyang nagsisilbing benda. Pagkatapos na sabihin yon ni Alvaro sa kanila sabay-sabay silang tatlong nagpasalamat sa kanya. Nakilala rin ng mga tanod at nilamang Iko ang antingerong si Alvaro at sinabi nila ang dahilan kung bakit sila naparoon. Ayon kay Mang Rodi at Mang Ikoy, nakita nilang walang palyang umaaligid sa labas ng kanilang nakasaradong bakuran ang kabayo ni Mang Gaston at Mang Ambrosio at mayat maya ang tunog o huni ng mga ito na kung sila'y ihahalin tulad sa isang tao ay parabang meron silang gustong sabihin at doon na nga pumasok sa kanilang isip na baka
may masamang nangyari sa kanilang tatlo. Ganoon din ang sinabi ng isang tanod. Ayon sa kanila nakakita sila ng mga naglalakihang ibong lumilipad at pagkatapos ay biglang tumawid sa karagatan at pumuntang kabilang isla. Sa laki ng mga itim na ibon na yon ay inisip na kaagad nilang mga aswang ang mga yon, at dahil sa nagkataong magkalapit lang din ang tahanan ng hepe ng mga tanod at ng tahanan nila Mang Iko at Mang Rudy, kung kaya't nagpasya na nga silang humingi ng tulong sa mga tanod at pumuntang bundok. At pagkatapos noy, nagpasya nang magpaalam ang antingerong si Alvaro dahil ayon sa kanya'y malayo-layo pa ang kanyang kinakailangan lakbayin. Tinangka pa sana siyang pigilan nila Mang Iko at Mang Rudy, subalit sinaway na sila ni Lolo Birhil dahil alam niyang ang mga antingero ay may mga obligasyong kinakaharap at sadyang mahalaga para sa kanila ang bawat oras. Kasama ang mga tanod at sina Mang Rudy, Mang Iko at ang dalawang sina Mang Gaston ay nagpasya na ang mga itong doon na muna kina Lolo Birhil magpalipas ng gabi, samantalang sa magkaparehong oras at pagkakataon sa aming tahanan nang ako'y magising dahil sa biglaang pagsakit ng aking puson. Bumangon ako at nakita kong nasa kasarapan pa ng pagtulog ang aking dalawang kapatid. At nang tingnan ko ang malaking sinaunang orasang nakasabit sa aming dingding na nasa aming mismong tapat ng aming hapagkainay, ay napansin kong ganap na palang 12:00 ng hating gabi. Binuksan ko ng buong ingat at marahan ang panarang nakaharang sa loob ng aming pintuan nang bigla na lamang bumungad sa aking paningin ang mga hindi mabilang na mga alitaptap. Umaikot-ikot ang mga ito sa loob ng aming bakuran, paikot sa aming tahanan. Nakita ko yon nang ako'y nagpasya ng lumabas ng aming tahanan dahil sa maliwanag naman ang buwan ng mga sandaling yon. At ang iba pa sa kanila nakita kong nasa itaas ng aming tahanan. Nakapagtataka yon dahil papaanong nagkaroon ng ganoong karaming bilang ng mga alitaptap na parabang naglalaro ang mga ito, hanggang sa bigla na lamang pumasok sa aking isip si Malaginto, kung kaya't naglakad ako papunta sa likurang bahagi ng aming tahanan kung saan ay doon nakapwesto ang nakabukod na kulungan ng aming Malaginto. At ganoon na lamang ang aking takot at pagkabigla dahil sa katulad noong minsang nakita ko si Malaginto, nagliliwanag na naman ang kanyang dalawang mga mata habang hindi ito gumagalaw at parang nakatitig lamang sa akin. Muli na naman akong napasigaw at paulit-ulit kong tinatawag ang pangalan ni Itay at ni Inay. Tumugon naman ang mga ito at naalimpungatang lumabas ng nagmamadali at naglakad takbo patungo sa aking direksyon. Kasama niyang nasa kanyang likuran ang mga nagtatakang sina Inay Estela at ang dalawang si Ramon at si Manuel. Itay, si Malaginto po, tingnan niyo po. Ang nooy nauutal at nanginginig kong pagkakasabi kay Itay. Ngunit nang tingnan niya si Malaginto, napabungis-ngis si Itay at niyakap ako nito. Sabay wikang, "Anak Fidel, at kayo mga anak, Ramon at Manuel. Pumarito nga kayo mga anak." Ang masayang tawag niya sa aking dalawang mga nakababatang kapatid. At nang sila'y nasa aking tabinay, nag-uwi ka sa amin si Itay at sinabi niyang, "Mga anak, makinig kayo. Huwag niyong katakutan kung makita niyong nagliliwanag ang mga mata ng ating kaibigang si Malaginto dahil nagpapatunay lamang ito. Natatagal pa siya sa ating buhay at yung mga nakikita niyong mga hindi mabilang na mga alitaptap, sila ang nagbabantay sa ating mga buhay laban sa mga masasamang mga nilalang habang tayo ay nasa kasarapan ng ating pagtulog. Naiintindihan niyo ba ako mga anak?" Bahagyang humupa ang takot ko noon dahil sa mga sinabi ni Itay, at nang muli kong ibinaling ang aking paningin sa aming alagang si Malaginto, ay nakita kong bumalik na sa normal ang kanyang mga mata. Ngunit
ang mga hindi mabilang na mga kakaibang mga alitaptap ay nanatili sa loob ng aming bakuran. Tayo na mga anak, sa loob ng ating tahanan. Matulog na ulit tayo. At maaga pa tayong aakyat ng bundok mamaya. Mag-aalauna pa lang mga anak, ang sabi sa amin ni Itay na siya namang mabilis naming sinunod. Kinaumagahan habang nagpapakain kami o nagpapatoka ng aming mga alagang mga panabong ay bigla na lamang kumahol si Tagpi at meron kaming nakitang dalawang mamang papalapit na sa gilid o labas ng aming nakasaradong pintuang bakod. Nakasuot ng malinis na kasuotan ang mga nasabing dalawang mamang yon. At nang sila'y pinagbuksan na ni Itay ng aming pintuang bakod ay nagpakilala ang mga itong si Mang Fernan na isang tagabitaw at si Mang Anoy na isang sabongerong may panabong na isang kanawayong panabong. Magandang araw sa inyo mga kaibigan. Masaya ako't napapasyal kayong dalawa dito sa aming mismong tahanan. Pumasok muna kayo rito sa loob ng aming tahanan upang formal at maayos tayong makapag-usap. Ang anyaya sa kanilang dalawa ni Itay. Pumasok sila sa aming nakabukas na pintuang bakod at naglakad papasok sa loob ng aming tahanan. Matapos nilang iginala-gala ang kanilang mga paningin sa loob ng aming malawak na bakuran at inisa-isa nilang inilandas ang kanilang mga paningin sa lahat ng aming mga nakataling mga panabong, lalong-lalo na nga sa aming malagintong alpas lang ng mga pagkakataong yon. Shoutout po kay na Boss Jake Alcala, kay Boss Jackie Mata, kay Ma'am Maria Teresa Jobson, si Boss GC Mata. Shoutout po kay Mama, shoutout po kay Ma'am Pardo Lota sa Paguyo family and Pardo family from Saudi Riyadh. Shoutout po sa mga taga North Caloocan at Duran family. Shoutout po kay Boss Laguda Erle. Shoutout po kay Boss Wilfredo Diaz at sa kanyang asawang si Ma'am Marilyn Diaz at sa kanilang mga anak na si Boss AJ Diaz, Mirasol, Andro, Mayra, Carla at Wilfredo Diaz Jr. Maraming salamat po sa inyong lahat mga boss. Shoutout po kay Nanay Lukreng ng Iloilo. Nanay Lukreng, maraming salamat po sa inyong palagiang pakikinig sa ating mga kwento sa ating channel na ito. Shoutout po kay Boss Linar Elfas ng LC Blancos Coco Lumber and Furniture dyan po sa Putot, Libmanan, Kamsura. Boss, maraming salamat po sa inyo. Shoutout po kay Boss Mateo Diaz. Boss, maraming salamat po kay Boss Giovanni Magiriano, kay Ma'am Pia Arnaiz Jans, kay Boss Francis Sit at sa kanyang mga tropang palaging nakikinig sa ating kwentong sina Boss Jomar, Boss Obyong, Boss Maki, Boss Ronnie at si Boss Kenneth. Maraming salamat po sa inyo mga tropa. Kay Boss Jonas Francis Paragas, kay Boss Victor Ticala, kay Boss Rene Abalos, kay Boss DJ Diren Galido, kay Boss Merwin Olive, kay Boss Jat Magdas, kay Boss Hermelito Baloya, kay Ma'am Melrose Topas, kay Ma'am Eden Valiente at sa kanyang buong pamilya dyan po sa Caloocan, kay Mama Michelle Oxteros at sa kanyang buong pamilya, kay Boss Giobel, kay Boss Borleng Lawrence, kay Boss John Gavin Moneva, kay Tokayo GC Candelaria, kay parang Gerard Bacaresa. Pare, maraming salamat sa iyo. Kay Kuya Erms Whitey, kay Boss Nora Abbas, kay Boss Iga Norquewa, kay Boss June Alcantara, kay Boss Rolly Bangkaya, kay Boss Ronilo Romo, kay Boss Silvania 69 Gaming, kay Boss Angelo Crelego, kay Ma'am Ginalyn Bersosa, kay Tol Jimmy Ray at sa kanyang channel na ang Mahiwagang Baston, sa aking darling na si Ma'am Chris Apple, kay Boss Mark De La Cruz, kay Boss John Hiccup, kay Boss G Sumudio, kay Boss Gerald Bacolod, kay Boss Malvin Esguerra, kay Ma'am Janly Carte, kay Ma'am Rosie De Mesa, kay Boss Amer, kay Ma'am Resel Grato, kay Boss Sigma, kay Ma'am Jocelyn Bregente, kay Boss Guillermo Banaga,
kay Boss Julie Rubion Palian, kay Boss Louie Orolpo, kay Boss Solomon Villeta, kay Boss Patrick Hernandez dyan po sa Candabong, Alcantara, Cebu, kay Boss Joy Earl, kay Boss Emiliano Rapols, kay Ma'am Pay Diaz, kay Boss Edwin Duran, kay Boss Nelson Enfleo, kay Boss Giovanni Almanon, kay Boss Feli Rivera Remundo, kay Boss Chit Bayot, kay Ma'am Milit Mayo Kaskayan, kay Boss Efren Abadiano, kay Boss Sammy Baklas, kay Boss Gavin Neras, kay Boss Chris Batok, kay Boss Rodilio Ledesma, kay Boss Backyard Breeder,